Okay. Good afternoon. Good morning and good evening. Saan man tayo sulok ng bansang Pilipinas. So, ang pupuntahan natin dalawa. Tungkol ito sa Senate hearing at saka tungkol sa rin sa Senado. Ano ba nangyayari sa Senado. So, dito sa Senate hearing, halos magkaparehas kami ng opinion, observation, analysis ni Captain Dado. Dahil nga na contempt of court si GM Jonathan Morales, dating agent. Sa ibang vloggers, lalo na si Marlica, iba yung kanya. Iba yung kay General Macana, slight lang yung kanya, slight, parang lumalarot lang siya. So, talagang mako-contempt of court si Morales kasi talaga yun ang plano. Hinahanapan ng butas. Pero yung pagka-contempt of court niya, pwedeng totoo. Pero walang makapagsabi kung nagsisinungaling ba talaga si Morales. Ang nakita ko kay GM, medyo may kulang o mali ang kanyang mga sagot. May kulang o mali ang sagot dahil mali ang ibang tanong, ibang sagot. Kaya dapat talagang ganun. Kung ano ang tanong, yun ang sasagutin mo. Pero hindi ko rin masisi si Jonathan Morales dahil confused na siya. Hilo na siya. Hindi niya na alam ang tama at mali kasi nahihilo siya left and right. Walang nagtatanggol sa kanya. Lahat kaaway niya. Pati si Bato kaaway niya. Sa palagay niya, pero sa palagay ko hindi ko nagkakaintindihan sila. Sila lang dalawa ang magkakampi doon. Mayroon isa si Enrique, pero kakampi niya yun, pero natakot. Halos pinaburan niya pa yung kanyang sisirain sana na testimonya si Picoy. Kaya nga lang, base sa nabasa ko sa kanya, natakot si Enrique. Kaya medyo nag-twist yung kanyang mga sagot. Now, kay Jonathan Morales, may gustong sabihin si Jonathan Morales, pero hindi klaro, hindi maintindihan ng committee. Nang gusto niyang, pinag-aralan ko ano ba yung gustong ipatunay ni Jonathan Morales? Ang gusto niya ipatunay na yung PDS na yan, hindi siya may gawa. May gawa-gawa lang. Yun yung point doon Basta natandaan ko, Your Honor, ako ang pumirma, akong sumulat. At sa ngayon, iba na ang itsura. Hindi ko na maintindihan. Kaya hindi ko masasabi na original para sa akin. Opinion mo yan Ganon sana ang banat. Kaso nga lang, sinabi niya, siya ang pumirma, siya ang sumulat. Pero alanganin yung salita niya na PDEA may gawa. Sana ganon sinabi niya, akong pumirma, ako ang nagsulat, pero ngayon, hindi ko na maintindihan. Hindi ko na masabi na akin yan. Base sa aking analysis, yun ang sagot ko. Ngayon, kung makukontempt siya, wala na siyang magagawa kasi ang poder nasa Senado, sa committee. Ang decision, hindi ikaw, hindi si Jonathan Morales. Kung sinabi niya yung side niya, kasi pabalik-balik para bang lumilitaw na nagsisinungaling siya. Basta sinabi niya sana, ako pumirma, pirma ko yan, klaro ko. Pero, yung sulat, ako rin yan. Pero sa haba ng panahon, yung original na hinahanap ko, hindi ko makita. Yung authenticated, walang problema yung authenticated from the fake document. Nagawa ng, kumbaga, na retoke. Tapos authenticated. Pwedeng mangyari yun dahil sila ang may hawak ng authority sa kanilang kamay. Ganon, di ba? Ganon sana ang paliwanag niya. Basta ako, sinabi ko, perma ko yan. Nakikita kong perma ko yan.
nakikita ko sulat yan. Pero originality, hindi ko na nakikita na mga naka-entry. Iba na. Pag sinakot ni Bato, kasi sinabi rin ni Senador Bato, authenticated. At para bang kumbaga, notarized yan. Yes, naniniwala ako. Pero yun ang katotohanan. I-insist mo yun, bahala na ang decision ng committee. Di ba? Pero hindi ko naman nagmamagaling ako kay Jonathan Morales kasi hindi naman ako ang nakaupo sa kanya. Maaaring confuse siya. Dahil nga, nalilito siya. Kahit ako noon, nakakaupo ko sa witness stand doon kay General Palparan. The only men in uniform personnel na nagdepensa kay General Palparan on the court. Walang lumitaw ng mga kabaro ko. Natakot sila. Tinakot pa nga ako ng isang jago, na isang abogado na men in uniform personnel rin. Amya, Colonel Mitran, sigurado ka ba dyan? Ha? Sigurado ka ba dyan na hindi ka madadamay dyan? Ang sagot ko, simple lang yan, sir. Kung idamay nila ako, wala na akong magagawa. Pero, nagawa ko yung para sa katotohanan. Yun lang yun sa akin. Ngayon, kung madadamay ako at nakaligtas pa ako at nakalabas ako, ay may gagawin ako. Ganun lang yun. Pero kung dinito na ako sa kulungan, wala na akong magagawa. At doon ba tapang ko doon, wala na akong tapang. Pero kung idadamay nila ako na sa labas pa ako, hindi na ako mag-attend ng hearing. Alam ko na yung nga si Sergeant Osorio, ibahin ko lamang ang kwenta, sample lang kasi base ito sa court, kasi maraming opinion na lumilitaw ngayon, binubugbog ngayon si Senador Bato, binubugbog ngayon si Senador Bato. Okay. Si Sergeant Osorio nga, na-escort lang ni General Palparan. Escort ibig sabihin ng escort, pinadala ng Philippine Army para bantayan si General Palparan. Una, baka may mangyari kay General Palparan. Pangalawa, baka tumakas si General Palparan. So, ang inilagay si Sergeant Osorio. Ang problema lang, naituro doon sa korte. Kasi binamatay nga si Palparan as security. Dalawa kasi ang sinisecurity niya, protektahan si General Palparan at baka tumakas si General Palparan kaya nandoon siya sa courtroom. So, ganun yun. Nung ako umupo sa witness stand, talagang cross-examine ako, nagkalito-lito. Utang gusto ko sumagot, gusto bumalambag. Pero hindi kailangan siyempre, abogado, yan ang masteral nila. Yung abogado, paikutin ka ng abogado para mamaliin ka, para mamali ang sagot mo. Ganun yun mga abogado yun magko-cross-examine. So, hindi ko natanda, basta ang alam ko doon, nalilito, confused lang ako paano ko sagot. Ang sasagot ko, tama lang naman, pero minsan namamali. So, ganun yung kay Jonathan Morales. Intindihin natin na mali yung sagot niya. Kaya, nagagalit sa kanya si Senador Bato. Gusto niya tulungan ng salita. Pero chairman siya doon, kaya hindi niya matulungan. Kunwari na lang siya na binibira niya si Jonathan Morales. Pero sabi niya, pagputiin mo nga pagsagot. Ang tanda natin, kung anong tanong, yun lang sasagutin mo. Kasi kung kahit anong paliwanag mo doon, hindi yung magre-registered. Pero doon sa mga nanonood, maka-registered na maring tama ka. Pero sa korte, yung stenographer na doon, iba yun. Hindi nila i-consider yun. Okay. Kasi based lang doon sa tanong. So ngayon, ganun ang sitwasyon, na may kulang na depensa si Morales. Sana sinabi niya, akin lahat yan, pero ngayon dahil nga nakita ko may bago iba, nagdududa na ako. Basta ang sinasabi ko, perma ko, sulat ko yan, pero may pagdududa ako sa mga dokumentong presented ngayon. So at least, si Senador Bato, magkakaroon siya ng doon, analysis sinasabi ni Morales. So yun ang pagbabasihan niya. Sana sinabi mo ganon para yun ang magiging line of discussion niya doon sa kanyang report. Makakadagdag yun na
lumalabas ngayon na lahat ng dokumentong nilalabas ng mga witnesses, mga resource person, ay ginagawang maniobra doon sa mga dokumento. So dapat, yun ang sinabi ni Morales para makatulong kay Senador Bato sa kanyang report, sa conclusion niya, analysis. Ano? Kung may analysis man nun. Sa conclusion, papasok yun doon eh. So sana gano'n. Pero hindi naman ako doon eh. Wala ako eh. Kaya magaling ako salita dahil hindi naman ako ang nalilitis. Kaya kumbaga yung utak natin medyo nasa condition. Pero kung ikaw makaupo doon, ewan ko lang sa atin. Tira mo si Maricel Soriano ha. Si Maricel Soriano, hindi pa nanonood na lang sa ganon-ganon siya. Pero halos himatayin na siya, hindi pa siya tinatanong. Ha? Kilala natin si Maricel Soriano, King Kai, di ba? Magaling siya mag-estilo, pero doon nawala pagka-King Kai niya. Alam niyo, first time ko lang makating dito, nakakatakot pala. Sabi niya yun. King Kai yun eh, magaling yun eh. Si Maricel Soriano, nawalang galing niya eh. Okay, sino pa yung mga doon? Pero si Bicoy talaga, mula't simula, gago na siya talaga. Gago na talaga siya. Pinag-aralan niya na yun. Pinag-aralan niya na yun lahat. Kasi palaban na ang buhay niya, patapon siya eh. Siyempre gawin niya yun kasi dito siya magkakapera eh. Dito siya magkakaposisyon. So panindigan niya. Ito si Enrique. Hindi niya alam kung saan siya papanig. Kay Morales ba o kay Lam? Samay na natin si Lam. Saan ba ang pakinggan niya? Si Lam o si Morales? So, yung testimonya ni Enrique, hindi ko alam kung nakatulong yun o nagpagulo pa sa investigasyon. Nagpagulo. So, isa lang napatunayan dito na talagang totoo, si Maricel Soriano. So, para sa akin, na-conclude yun na positive yung information. Bakit? Kasi binenta kagad eh. After the involvement, binenta. So, anong purpose nun? Sana, yung legal advisor niya, ay wag nating ibenta yan. Kasi magiging conclusion nila na ibinenta natin para hindi na ma-further investigate. Eh ngayon, nagkaroon ng Senate hearing. So, kung Senador Bato, conclude mo yun? Na bakit nila binenta kagad? Ano ang purpose? Alamin natin kung anong purpose, bakit binenta kagad. Kung walang dahilan, yun na yung dahilan, di ba? So ano pa yung mga dapat pagkuhan doon? Si Ochoa, expected na natin yun, lahat i-deny niya. Pero doon sa pagtatanong ni Senador Bato, kay Atty. Ochoa, abogado rin yan eh. Ay, hindi natin kaya paikutin niya, abogado. Tapos naging executive secretary. Magiging executive secretary ka ba kung patanga-tanga ka? Hindi. So, tingnan mo si Senador Bato, hindi siya nakaporma, pero alam ko, may nakuhang puntos doon si Senador Bato sa mga sagot ni De La Rosa. Although, hindi ma-confirm, pero pumasok sa isip niya, may alam si Ochoa dito. May alam. Doon pumasok sa Senador Bato, alam niya. Okay. Okay, baka makaligtaan ko na naman, baka makaligtaan ko. Ano ba yung makaligtaan ko? Ito yun. Ito yung baka makaligtaan natin, Ayan, sa condominium. Pero hindi yan ang ibig sabihin makaligtaan. Baka kung makaligtaan natin si Senador Bato na i-focus natin, i-focus natin si Senador Bato. Na halos lahat yata nagalit kay Senador Bato. Maraming nagalit. Bakit daw nagpagorgor, nagpakain ng buo si Senador Bato kay Jinggoy? Bakit ganito si Bato? Alam nyo, doon sa Senate hearing, si Bato ang pinag-aaralan ko kung ano ang kanyang laro o ang kanyang body language doon sa Senate hearing. Yung body language niya, pinag-aralan ko.
So never tayo mag-conclude kay Bato dahil hindi patapos ang Senate hearing. Saka tayo mag-conclude doon sa mga sinasabi ninyo, kasama na si Maharlika. Ma'am, ngayon kita hinangaan kasi dati ang akala ko, lagi na lang personal si Madam First Lady ang tinitira mo. Ngayon, nanggalit ka, galit na galit ka sa mga senador. Walang mga bayag, lahat sila dyan. Totoo yan. Walang kwenta ang mga ang Senado natin. Pero hindi ko pa kinokonclude si Senador Bato dahil wala pa siyang, hindi pa tapos ang hearing. Tapos ang hearing at hindi natin nabasa doon sa pagtatapos niya, may report pa siya. So, doon ako magpo-focus sa report niya. Ano? So, wala sino bang senador na nagpakita na sumuporta kay Bato. Wala. Si Bongo, nakasangga niya, walang pakita. Sila lang nakakaintinding, dalawa ni Bato at saka ni Go. Nagkaintindihan. Pero in public, wala siyang pinakita. Sino pa? Tolentino, hindi rin nagpakita. Naging neutral siya. Dati kay Senador Chis Escudero, itong senador na pinaka-hinahangaan ko sa lahat, magaling magsalita at matalino. Pero ngayon, yung kanya, hinahangaan ko, neutral siya, pero bandang huli, nababasa ko na siya. Kaya pala may hearing na magiging Senate President pala siya. Kaya pala, iba na yung timpla ng kanyang pananalita. Ano? Iba na timpla kasi napatawag na pala siya. Napapalitan natin si Zubiri sa proper timing at ikaw ilalagay namin na Senate President. Pero hindi na nag-antay ng proper timing si Senate President Zubiri kung hindi nag-resign na siya. So nanumpa Chis Escudero. Tingnan natin kung may say-say pa yung Senado. Ano? Sino pa ang mga inaasahan natin doon? Wala na ako inaasahan. Si Madam Amy Marcos sana para mabuhayan ang sambayan ng Pilipino, sana umatin si Marcos, Senate President Marcos. Ano ang mahal niya? Ang bayan, ang kapatid niya. Hindi naman ibig sabihin ang bayan, ang kanyang kapatid, pag minahal niya ang bayan, hindi naman ibig sabihin mamamatay ang kanyang kapatid. Ano? Baka bagkos medyo mabawi-bawi pa na mayroong Marcos blood na nagtatanggol sa ating bayan at Marcos blood na nagtatanggol sa mga nakaraang mga panahon. Ganon sana, lumitaw sana si Senador Amy Marcos. Ano? Yun sana. Medyo mabubuhayan ng loob tayo na mayroon pa ring Marcos na nagmamahal sa bayan. Walang nagpakita. Pero sabi nga ni Captain Dado, hayaan nyo si former President Duterte, Digong Duterte, na magsalita na gunggong pala itong Bato na ito. Walang bayag, walang kwenta. Hindi ko sana ipinagkatiwala sa kanya ang pinagkatiwala ko. Bugok pala ito si Bato. Pag nagsalita na si former president, doon tayo bugbugin na natin din si Bato. Ibig sabihin, naging kwa na siya. Anong tawag sa Bato na lumambot? Marshmallow. Na lumambot na siya. Pero habang hindi pa nagsasalita si Duterte, may pag-asa pa tayo. Kasi senaryo niya, strategy nga yan eh. Yung sabi nga ni Captain Dado, hintayin yung 12 and 10 years again. Yung 10 years timing. Baka yun ang laro. Yung laro, papasok yan. Bakit kamo? Si Drama Boy, yung nasa ospital,
nakalimutan ko tuloy, nasa ospital na nagdrama na sabi ni Joseph Estrada, nandito naman abogado niya, pwede naman pala imbestiga, kuna ng statement online. Now, yun pala, usapan na pre-arrange na ni Onggoy, pre-arrange niya na yun. Ngayon, gusto nang magsalita nakalimutan ko tuloy yung ungas din, yung nasa sa hospital, naka-confine sa hospital, dadrama, kasi nadamay pa, kailangan tapos niya ito, nadamay ang aking pamilya, ganyan, ungas ka. Anong silbi ng pamilya, ungas, dadrama ka pa, sarap mo sampalin. Kung tutuusin, kung nadamay ka nga lang, bakit hindi pa noong ka nag-aper? Ba't ngayon, na-hospital ka? Anong drama yon? Nadamay pamilya mo. Tapos, pinapayagan ka ng abogado mo magsalita, pero yung doktor mo hindi ka pinapayagan. Ay talaga hindi ka papalusutin ni Bato. Kasi baka, ang ibig sabihin ni Bato doon hindi kita interviewin, hindi kita tatanggapin yung statement, baka ano mangyari sa iyo, yun ang ibig sabihin ni Bato. But in real, ang ibig sabihin ni Bato, hindi ko i-consider yung paliwanag mo. Nakapagbigay ka na ng statement pero hindi manifestation niya, hindi niya pwede i-include yung sinabi ni Drama Boy. Drama Boy na lang. Hindi niya i-consider yung mga statement Drama Boy kasi makaka-include sa investigation, medyo mapuputol na, mawawala na. Hindi na makaka-appear silam. Kaya pinutol niya. Bakit niya pinutol? Ang purpose ni Bato, ayaw niya ipasok yung mga statement na yon dahil hindi niya ma-interrogate ni Bato. Yun ang objective ni Bato, kaya hindi niya tinatanggap. Hindi niya ma-interrogate. Kasi paano mo interrogate? Birahin mo siya ng birahin. Hanggang naman mo. Di patay. Ibig sabihin, nahinto ang investigation, Oy, ngayon pumasok sa isip mo nga pala. Oy, Jinggoy o sino bang handler yung Drama Boy, sinong handler nun? Ito ang gagawin natin. Ito yung gagawin natin, Nakita ko na. Ito ang gagawin natin para maputol ang Senate hearing. Natapos ng wala. Di ba? Natapos ng wala. Hindi ka naman nakapasok sa drama yung drama mo, Drama Boy, hindi nakapasok kay Bato. Dahil pag ipinasok yung statement mo, maaaring ma-stop ng hearing dahil tapos na Ano pang hinihintay natin? Walang saysay yung sinabi ng Drama Boy. Pero ang problema, hindi niya ituloy kasi hindi ma-interrogate. Kasi baka pag na-interrogate natin, lalo kung baka tutuusin nyo, kasi sa totoo lang ito pala experience ko. Ikwento ko na naman. Dagdag kaalaman laki, naalala ko tuloy, Yung palang pagdadrama mo na may sakit ka, anong pamang drama, nakakadagdag ng stress talaga yun. Na yung sakit-sakitan mo, maaaring kang matuluyan, totoo yan. Okay, one example. Ito one example. Pero mga korne, pero pwede niyong pagbasihan. Hindi ko malaman kung alin sa dalawa. Ito kwento ko nag-away kami ng mag-asawa. Umalis yung asawa ko, nagdrama. Pero alam ko parating. Sinabi ko sa mga anak, mga bata pa yung mga anak, wala pang alam sa mundo. Pag dumating yung nanay nyo, sabihin nyo na may sakit, ganyan ang drama-drama. Sa tagal ng dating ng asawa ko, totoong nagkasakit ako. Natuluyan ako yung drama ko. Yun pala, mind-setting pa rin talaga na nakaka-apekto. Stress, nakaka-akuan pala. Yung from the heart and mind, nakaka-apekto sa ating puso at saka sa blood natin, sa muscles, One example yun.
Pangalawang example ko, nasa training kami, yung probationary second lieutenant namin as officer doon sa Tarlac. Tuwing rebili, ang daming malingkering sa mga aming grupo kasi we are 79 yata, o more or less 79 ganun, kalimutan ko. Ang EP doon nasa 20, nasa 20. Yung EP ibig sabihin enlisted personnel, sundalo, 29, nasa 20 yata more or less. Ang mga civilian, yung mga 50 na civilian, nag-training probationary from ROTC ba? Napansin ko, ang daming malinggiring pagkakwan. Ang daming mga nakikita ko doon sa mga kwan namin, sa mga bed namin. Maraming nakahiga, nakatalokbong, maraming sakit. Ha? So, sabi ko, kasi ever since ako nagsundalo, hindi ako nagmalinggiring. Hindi ako nagmamalinggiring. Ayaw ko masabihan na putang na malinggiring ka, ba't ngayon ka? Ayaw ko masabihan na gano'n. Sinubukan ko ngayon. Sinubukan ko. Itra, bakit nandiyan ka ba? Sir, masakit ako, sir. Diyan ka lang, ha? Ang kakal ka na. Hindi gano'n. Sa tagal, inapuntan, alas 7 yata yung jogging nila, napalayo yung takbo nila. Nalayo yung takbo nila. Pagsimula alas 5, alas 4:30, gising namin. Alas 7, wala pa sila. Nagaganon-ganon ko. Natakot rin ako. Mahuli ako dahil mas matindi parusa. Tinuloy yung sakit-sakitan ko. Totoo talaga, nilagnat ako. Totoo lang. Naka-apekto, totoo pala. Kaya sinabi ko yun nagdadrama boy diyan sa BGC, sa St. Luke Hospital, yung pagdadrama, totoo na yun. Kasi nagdadrama nga sila, kasama sa drama. Totoo talagang naapektuhan na, para bang mamamatay siya. Tinututo niya talaga drama niya, kaya talaga apektado. Yung presidente, si Jimmy, may batiti, nanghihina siya. Ngayon, ang lakas niya ngayon, ang lakas niya yung mambulan ng tao. Pero nakakulong siya, wala. So, totoo yan. Pero mo si Kwan, si Ochoa. Pero yung Ochoa, walang drama eh. Hindi siya nagdadrama. Talaga pinalabas siya ng COVID, kaya hindi pwede magdrama. Sabi ni Baton, alaman na siya. Naku, delikado, COVID. Itong mga abogado talagang ginagago tayo. Hindi, pati doktor, ginagago rin tayo. Pero wala tayong magawa. Yun ang sinumpa nila. Pagtanggol nila yung kanilang pasyente. Pagtanggol nila yung mga client nila. So, wala tayong magawa doon. Kasi pag tinanggihan mo ang client na sinungaling, ay pati siya, baka mawala ng lisensya, tumatanggi. So much, hindi naman so much for that. Kasi meron pa akong masasabihin. Sinabi ko lang yun, kay Bato, huwag nyo muna i-conclude si Bato. Kawawa naman si Bato. Na siya na lang ang kakampi natin sa Senado, tapos tirahin nyo ng tirahin. Madam Harlika, papasisyahin nyo na, video kalma na lang muna tayo kay Bato, kasi yan na lang kakampi natin. So, saludo ako sa iyo kasi talagang ikaw naglalabas ng katotohanan. Ay, siya nga pala, hindi nyo napapansin, BBM, supporter ako ni BBM. Binigay ito sa akin sa Mandaluyong nung campaign period. Ang daming meeting namin. Asa may picture? May picture kami, masaka wala pa picture namin ni Kwan. Wala si BBM, yung kanyang bayaw lang, si Martin Araneta, ang lagi namin kausap. Hindi ko pa nakausap si Mong Marco during campaign period. Nung presidente siya, nagkausap na kami doon sa anniversary na Special Forces. Okay. Ipagpatuloy natin ang laban natin. Okay, dito naman sa mga focus ako sa comment, sa comment. Pero bago sa comment, ito muna ito muna sa aking hanap buhay, dito sa kondo namin, So, please contact me kung gusto niyo magkaroon ng kondo unit. Dahil sa inyo, magkaka-monetize na ako at magkakasweldo na ako pagka kayo kumuha, So, ito ay Victoria na San Jose del Monte, New San Jose Builders Incorporated, So, mayroon kami sa BGC,
Mayroon kami sa GMA dalawa, Sport 1 and 2. Tapos may GMA, mayroong Victoria de Cheater, yun ang pre-ceiling. Category ng GMA, bali tatlo yung magkakatabi sa GMA. At saka isa sa Tomas Morato, yung pinaka-main office sa malapit sa Quezon Avenue. Sa Valenzuela may pre-ceiling at saka RFO. Sa Monumento, mayroon yung circle mismo katabi, lang, stone throwing lang. Pre-ceiling yun nandoon. Mayroon kami sa Quiapo, pre-ceiling. Sa Dimalati, Hidalgo, mayroon kami dyan, kontakin nyo lang ako, Then, mayroon sa Banban Tarlac, yung si Mayor Guho. Mayroon kami sa Banban Tarlac na house in lot. Mayroon naman dito sa Rodriguez Rizal, Metro Manila Hills, overlooking ang Manila and the whole Rizal, the whole Rodriguez, San Mateo, and Antipolo and Marikina, So, kung mayroon kayo, kontakin nyo lang ako para makatulong ako sa inyo. Magkakasweldo rin ako. Ito pre-healing condominium. Okay? Salamat. Mamaya ilagay ko na lang yung number ko dyan doon sa aking title. So, tuloy tayo. Doon ako patuloy tayo sa comment ko. Ayun sa mga comment. May mga bakit hindi umpisa ng MUP? Mga kasama. Tapos mayroon pa, bakit hindi pa muna ng AFP? Ganon. So, yung MUP, dalawa kasi yon, retired at saka active. Yung active, hindi yan sila pwedeng kumilos. Habang tayong mga sibilyan ay hindi rin kumikilos. Dahil dapat sa atin magsimula ang pagkilos. Ngayon, pag nakita ng AFP na ang sambayan ng Pilipino ay nagkakaisa na ang ating gobyerno salbahin na, hindi na nagagampanan ang responsibility niya sa taong bayan, sa kakikilos ang AFP. Saan ba tayo tutulong? Ang presidente nating bangag o ang taong bayan? Doon sila magdidesisyon ngayon. So dapat tayo ang magsimula, lumabas tayo ng tahanan, ipakita natin na wala nang nagpoprotekta sa ating Pilipino, wala nang gobyerno. Ganon ang gagawin ng that's the time, the armed forces, magdidesisyon na sila. Saan ba sila? Saan ba sila loyal? Sa presidenteng bangag o sa konstitusyon ng bansang Pilipinas? Pag konstitusyon yan, ibig sabihin, ang taong bayan. Di ba? So, yun yung dapat gawin natin para ang AFP makapag-decide. Because the AFP, they will protect the Philippine Constitution. Now, yung Constitution, yung taong bayan, wala nang paniniwala sa gobyerno dahil tayo ang nagluklok sa Pangulo. That's the time, the armed forces, papasok na. Ganon yun. Now, kung MUP civilian, na pamunuan namin kayo, ito na nga, namumuno na kami. Hindi nyo ba naintindihan? Pero hindi po pwede kami pumunta ni Cool Captain Vloggers, pumunta ng EDSA. Anong silbi namin yun? Anong silbi namin ni Captain Dado? Anong silbi namin ni General Macanas? Anong silbi ni General Simoy? Anong silbi ni General Kita? O sino mang hiniral dyan, anong silbi nila? Kung kami lang ang nasa lansangan, dapat lahat tayo kilos, lumabas tayo ng ating bahay. Ito kami tatlo, kumikilos na kami Hindi nyo ba naintindihan? Kumikilos na kami, nagsasalita na kami, na ganito ang dapat sabihin nyo. Sir, suporta kami sa inyo. Mayroon akong 10,000. Sir, suporta ako sa inyo. Mayroon akong 5,000. Sir, kami, nasa abroad, na-organize namin ang nasa kamag-anak namin yan. Umaabot sila ng 5,000. Ganon ang gagawin natin. Hindi yung utusan nyo kami.
Hindi nyo na kailangan utusan kami kasi ginagawa na namin ang responsibility namin bilang isang nagmamahal na Pilipino sa ating bayang Pilipinas, di ba? Andito na kami, nagsasalita na kami para sa sambayan ng Pilipino. Ano pa hinihintay natin? Ang gusto kong mabasa sa inyong mga comment, Sir, simulan na natin, mayroong 5,000 akong nabuo. Sir, may 10,000, may 100,000 kami na nagkakaisa na. Hihintayin na lang namin, sir, ang hudyat ninyo. Diba? Tama ako, hindi. Yun ang purpose natin. Yun ang purpose natin, mga kababayan ko. Kaya kami nagsasalita ni Captain Dado Nier Macanas. Hindi ba nyo naintindihan? Mga kababayan kong Pilipino, kumilos na kami. Hindi nyo ba alam, nagsasalita kami dito, nakataya na ang buhay namin? May meron kayo isang vlogger, hindi si ano tawag nito, si Maharlika, nasa ibang bansa. Mayroon na isang vlogger na nagsasalita nasa ibang bansa na. Nasa ibang bansa na isang vlogger na matikas-tikas rin. Nasa ibang bansa na. Si Maharlika, ang tapang-tapang na ibang bansa. Ako, nandito ako, lumalaban. Pero sigurado nila ako, pag pinasok nila ako, dapat makuha nila ako ng 10 minutes. Pag umabot ng 20 minutes, huli na sila. Nainutusan sila. Sigurado nila 10 minutes nakuha na nila ako. Pero pag lumampas dyan, ang dami kong kayang nakapaligid sa akin. Dalawang police headquarters. Isang regional headquarters at saka isang provincial headquarters at may local pa. Sigurado kikilos yan. Isang pindot ko lang. Nandiyan na sila. Alangan naman sila. Nagpuputukan dito. Hayaan na lang nila pakinggan yung putukan. Hindi ganun ang ating mga kapulisan. Kikilos ka agad yan. Kasi pag nagkaroon ng putukan dito sa bahay ko, sigurado ako, marinig ng mga pulis. Pero huwag nyo naman ako iparin. Hindi ko yan laban. Ngayon, kung iparin nyo ako, walang problema. So, mga kababayan, pag ako pinarid, alam nyo na kung sino nagparid sa akin. Puno ako dito ng mga sibat. Special forces nga eh. Hindi ba dito sa special force nakita nyo 3 sibat? Puno ako ng mga sibat dito. Sibatin ko na lang kayo. Kasi hindi nyo naman ako mapasok dito. Unless magdala kayo ng panggiba, bulldozer. Kung maso lang, sigurado ako bago nyo natapos yung maso, kayo ang namasok ko. Kayo ang namasok ko kung matagal-tagal kayo. So much for that. So, binanggit ko lang kasi yan na bakit yung MUP hindi kumikilos? Tayo ang kikilos. Isabihin nyo sa akin, lahat yung mga nag-comment, sir, simulan na natin. Magbigay kayo ng figures kung ilan yung mapadala nyo para i-account ko ngayon. Sir, mayroon akong 1,000 dito gawin sa Rodriguez Rizal. Sir, mayroon akong 500 dito sa Halahala. Sir, dito sa Antipolo, mayroon ako 1,000. At least alam ko na kung ilan na yun nakapaligid sa akin. Diba? Basta within Metro Manila, ano bang neighboring province ng Metro Manila? Rizal, Laguna, Cavite, Bulacan. Pwede pang Pampanga.
at saka Tarlac and Bataan, Quezon Province, Batangas City. Oh. Yan ang mga neighboring na nandito. So, sabihin nyo sa akin kung ilan na kayo. Huwag nyo kami itutulak. Pupunta kami ni General Macanas at saka ni Captain Dado. Ang dala lang namin, 500, 1,005 lang kami. Kaya ba yun? Hindi. Dapat, nandun tayo sa lansangan, mga mahigit 1 million tayo. Ganon ang gagawin natin. Hindi na puro siklak po ng mga salita na hindi naman tayo nakakatulong. Hindi lang puro tayo vlog na pag chinat nyo ako ang okay, ganito. Sa mga kwan lang MUP vloggers, si Captain Dado, si General Macanas. Si General Macanas, magbigay kayo ng figure na sabi na General Macanas, sabi niya, Captain Dado, mayroon ako dito na nag-commit sa akin, mayroong 50,000. Sir, ako, mayroon akong 50,000 rin, so may 100,000. So, i-consider mo na yan sa planning mo. Kasi ang aming tinutos up dito, si Captain Dado, siya yung magiging military leader natin dito. Military junta. Hindi ko sinasabi siya ang leader. Ibig sabihin, siya yung mangangasiwa sa atin kung sakaling may mangyaring ganon. Dahil siya ang may capability at saka may connection. At saka sabihin natin kaalaman. Yung kaalaman ko lang how to organize and how to defend the Constitution. Diba? Ang mahalaga dito, mobilization and organization. Magaling nga tayo magsulat, hanggang sulat lang naman tayo. Ano mangyayari doon? Hindi makukuha sa sulat-sulat dito. Kailangan action. Marami ng mga MUP na nagpapa-inform sa amin, natutulong sa mga anumang nangyari. So, ayan, BBM. Tayo naghalal kay BBM. Sabi ko we have organized 6 million more only before the election. Pero yung 6 million, hindi ko na makita kasi daw sila nabudol. Hindi ko na sila mapilit kasi nabudol sila. Yung mga natira pro Marcos, tuloy nyo yun. Pero dapat, para maprotektahan kayo, ang Marcos, ipakita naman ninyo ang mga nagawa ng Marcos. At alam nyo rin na kapalpakan ng Marcos para maging neutral tayo. Hindi kasi ang nagpapagulo sa atin, politika. Politika ang nagpakwanta atin, pinaglaman. Dapat kung Marcos ka, Duterte ka, magkaisa tayo para sa tama. Di ba? Hindi ito sa si Duterte. Hindi yun. Ang tinutos natin, mali ang gobyerno natin ngayon. Bahala na kung sino ang ating magiging leader sa kagustuhan nating lahat. Basta maalis lang yung bangag na presidente natin. Ganon yun. Lagi ko nababasa yan Bakit ayaw pamunuan ng MUP? Bakit ang mga retired general hindi kumikilos? Bakit ang andito na nga kami, nagsasalita na nga kami. Kailangan lang namin ang representasyon yun na, sir, meron ako dito, meron kami. Yun ang kailangan kong comment dito. Meron ako nabasa 2. Sir, may naka-referred ako na 2,000, ang isa 3,000. Okay yun. Ayun ang hinihintay namin comment. Huwag kayo magsalita na puro lang kayo comment. Negative pa. Mas maganda na siguro, salamat ako sir at mayroong Pilipino na tulad nyo. Mas okay yun. Pero kung puro kayo salita dyan, hindi kayo kumikilos, kayo nga ang hinihintay namin. Sabihin mo sa akin, sir, kumilos na tayo, mayroon ako 5,000. Okay, hintayin nyo ang aming planning. Di ba? Ganon. Ganon tayo. Huwag yung kantyaw tayo ng kantyaw. Wala naman tayong ginagawa. Kami, mga vloggers, leaders,
kami ang inyong missionary, yung nagbibigay ng information sa inyo. Ipinaparating namin kung sino ang pwedeng maging possible na pamunuan tayo. Pero hindi na kailangang pamunuan. Lahat tayo kikilos. Walang pinuno sa atin. Lahat tayo magkaisa. Ganon. Okay, so much for that. Maraming salamat sa mga nakikinig. Sana may matutuhan tayo. Ang Senado, wala na talagang pag-asa ang Senado natin. Wala na. Aywan lang natin kung anong magiging decision. Pero balikan natin, ulitin natin. Pag si Duterte na nagsalita, nagunggong si Senador Bato, doon tayo bumira. Pero ngayon, pinag-aralan lang ni Senador Bato. Hindi siya nagpapahalata. Ano ang kanyang, hindi siya nababasa. Ganon ang magaling. Magaling magplano. Huwag tayo mag-conclude kasi hindi pa tapos ang laban. Pagtapos ang laban, doon tayo mag-conclude kasi wala na tayong naasahan. Okay, salamat. Salamat sa mga followers ko. At sana kumuha ko ng kondo, ano? Marami nang kumuha pero nagbabago. Pero sana ituloy nyo. Okay, salamat. Ay, meron pala ako pahabol. May kakilala ako na mayroong dinidil na diamond. 10 piraso na diamond. Kung ano yon, i-chat nyo ako. Meron pala. Meron akong kakilala na nagdidil, nag-aantay siya ng buyer. Ano? Okay, so much for that. Marami na ako pinasok. Napatalastas kasi wala ako pang monetize. Siya nga pala, sino may idea? Sinagot ako ng AdSense. Hindi pa daw pwede monetize ngayon because of the war of Ukraine. Yun yung remarks doon eh. Because of Ukraine, wala. Tulungan ako sa information na yan kung totoo talaga yun, na yun ang dahilan nila kaya hindi na monetize ako because of war of Ukraine. Ang sabi naman ng isang aking kakilala, ang sinasabi niya ay baka na mali yung address. Hindi, specific Philippines yun eh. Ano? At saka yung title ko Makabayan, so ibig sabihin Tagalog talaga yun, sa Pilipinas lang yun. Okay, so much for that. Maraming salamat.